Bilang isang guro sir, LPT, ano ba sir yung ano, yung parang o kumusta sir yung ating experience sa larangang ito at ano sir yung nag-motivate sa atin bakit kumuha tayo ng course na education, Sir Edwin? Ayan. So, first and foremost po, ako po ay, clarify ko lang po, no, kumuha po ako ang degree ko po ng college ay dito rin po sa Mabini. Ay Bachelor of Arts in Communication. More on journalism, more on broadcasting, more on communication arts po. So, pagka-graduate ko po, nagtrabaho lang ako saglit sa Manila para magkaroon ng stepping stone for a IT BPM company. And then, sabi ko, parang gusto kong magkaroon ng, actually po, yung pagtuturo, hindi siya talaga yung priority. Ang naisip ko po nun, kuha ko ulit ng methods of teaching or professional education course sa Mabini. So, 18 units lang po yung kinuha ko. Sabi ko, gusto kong magka-lisensya kasi gusto kong makapasok sa government. So, yun po talaga ang pinakauna kong target, pumasok sa government. So, nag-take po ako um, ng professional education course, 18 units, 2015. And then, ano po kagad ako, nag-take po kagad ako ng LET ng September 2015. So, bago po ako mag-take ng LET, sabi ko, kung sakaling hindi ako makapasa sa LET, kailangan ko ng backup plan. So, nag-take din po ako ng civil service exam for professional. September po yung LET, October po yung civil service. So sabi ko, para kung sakaling hindi ako makapasa ng LET, may civil service. Kung sakaling hindi ako makapasa ng civil service, may LET. Kung hindi ako makapasa sa pareho, ibig sabihin hindi para sa akin government. So luckily po, 2 weeks apart yung examination. Pagdating ng result ng December, nakapasa po sa pareho. So wala po talaga akong balak mag-turo until 2017. Tinawagan po ako ng Mabini, yung aking school, kung gusto ko raw magturo ng senior high school para po sa bagong curriculum and with the subject Media and Information Literacy. So, since naka-align naman po sa bachelor's degree ko um, yung ituturo ko, sabi ko, why not try? Sabi ko, subukan ko lang since nagkaroon naman tayo ng pag-aaral sa pagtuturo. Sabi ko, subukan ko lang. Pero maghanap pa ng government. So, that is 2017 and now I'm already on my nasa ninth year na po ako ng pagtuturo sa Mabini. So, somehow na-enjoy naman po and yun, naging masaya naman po yung journey ng pagtuturo. And of course, nandun pa rin naman tayo hindi pa rin naman natin iniiwan yung ating practice into local media profession po. Okay, very well said, Sir Edwin, ano. Eto, sir, siyempre alam naman natin, sir, na ang pagiging teacher ay isa sa mga stressful din na profession kasi napakaraming mga gawain, tambak yung mga paperworks. Diyan sa inyo, sir, sa ano, sa Mabini Colleges, may mga official policy ba tayo, sir, para mapangalagaan yung mental health natin, yung mental health ng mga teacher, para Mm. yung makaiwas man lang sa stress, mapangalagaan yung mental na kalusugan ng atin pong mga guro, Sir Edwin. Mm. Actually, very thankful naman po ako sa administration ng Mabini Colleges kasi every year, meron kaming isinasagawang mga, meron kaming employees day out, kung saan meron kaming recreation and retreat, no, yung tinatawag na recreation, kung saan lahat ng empleyado ng Mabini Colleges ay pumupunta kami sa isang lugar para mag-enjoy for 2 days, for 3 days. So, ng mga nakaraang taon, Baguio City, and then Laguna, Sorsogon. So, once a year ginagawa namin yan. And meron din kami tinatawag na Employees Day Out that is in celebration with the wife, a birthday ng wife ng founder ng Mabini Culture. So, Employees Day Out, same thing. Lumalabas kami just to enjoy, just to have bonding. So, yung mga ganong activities, and marami pa, here na ginagawa namin, yung mga ganong activities ay um, isa sa mga ginagawa ng administration para pahingahin kami
sa kung ano mang ginagawa namin na pagtuturo and of course, academic duties namin. The good thing about that is nakakasama namin yung iba't ibang mga department, yung mga non-teaching, accounting, staff, registrar, college department. So, isa yun sa mga nilook forward namin taon-taon para kahit papaano maibsan yung stress lalo na sa high school na sobrang pabago-bago ng curriculum, halos taon-taon may bagong curriculum. So, yun po. Okay. And eto pa, sir, palibhasa ngayon, nasa ano na tayo, nasa modern era na. May mga tinatawag ng mga Gen Z teacher, tapos may mga Gen Alpha student, mga gano'n. Paano niyo, sir, yung dinidil yung mga gano'n na nasa ganito na tayong mundo, nasa modern era na? Siyempre iba na Mm. yung mga setup, may presence pa ng AI. May mga gano'n, na baka gamitin for cheating ng mga student. Paano natin dinidil yun, Sir Edwin? Actually, as much as I want to be Gen Z teacher, gusto ko sana kaso nasa millennial tayo, part tayo ng millennial era, Sir Kier. So, well, the good thing about that is, tawag doon, hindi namin, given the AI, Sir Kier, hindi naman siya tukurong or hindi naman natin na kinakancel yung mga or hindi naman na tayo nag-i-get. Siguro, nagkakaroon na lang tayo ng mga policies and instructions on how to use properly the AI. Halimbawa, may binigay tayong assignment sa mga estudyante and it is more of description, more on, um, tawag doon, more on answering why and how. So, kung papasagutan natin yon sa bahay, of course, hindi naman natin malalaman kung nag-AI or sila or hindi. So magkakaroon tayo ng assessment ngayon sa loob ng room. It's either you explain kung ano yung ginawa mo. Pag hindi mo na-explain, doon tayo magkakaroon ng problema. Doon magkakaroon ng, doon natin susundin yung rubric na ginawa natin. So we need to understand that we are not hindering AI. Kasi maski kami mga teachers gumagamit na rin ng AI para somehow mapadali yung trabaho. Pero sa mga estudyante kasi natin, we really need to assess na ginagampanan pa rin nila yung kanilang mga gawain or may mga ideas pa rin na nanggagaling sa kanila na kaya pa rin nilang ipaliwanag. Kahit galing sa AI, may naiintindihan pa rin naman sila. So, pagdating naman sa loob ng classroom, ang pinagagawa ko, if more on explanation talaga, no phones allowed. Hindi ko sila, actually, yun naman talaga yung policy ng Department of Education. And for so many years, we have not we are not allowing our students to use phone inside the classroom, not unless if it's an emergency. So, dun lang yung time na pwede namin silang payagan lumabas para gumamit ng phone. Pero pagdating sa loob, wala ng phone. And of course, may mga activities pa rin naman ngayon, Sir Ken. The good thing about that is may mga activities na ngayon na integrated wherein ginagamitan na ng phone yung ibang mga activities to do research, to watch something, and then they would assess onto that. So, I think it's more of balancing ang kailangan gawin ng teachers. And of course, mixed na rin ng tradition and of course yung ating digital era ngayon. Yun nga, hindi natin maalis yan. Kaya nga sinasabi sa Generation Alpha, if I'm not mistaken, sila na yung AI generation. Sila talaga yung mulat na sa AI. Hindi na lang siya basta technology. It's more on AI already. So, um, mas magandang maturuan lang natin sila kung paano maging responsible sa paggamit ng AI. Kasi hindi naman totally harmful ang it would also help us if we would be using it responsibly. Okay po. Pero ito Sir Edwin, bilang spokesperson, kayo po paano nyo ba, sir, binabalanse yung moment na siyempre kayo spokesperson, teacher, dapat maging professional kahit pagod na dapat nakangiti pa rin, mga ganun Pero siyempre deep inside, sir, tao pa rin tayo Pag pagod dapat magpahinga, mga ganun, or magkaroon ng panibagong lakas. Paano natin yun, sir, binabalanse yung mga ganong sitwasyon, Sir Edwin? Hmm. Siguro sir, it's more on
Sa personality na lang din natin, I need to adjust myself. Kailangan ko sigurong kapag stressful na, I don't talk or I don't decide right away. Kasi sabi nga nila, di ba, when emotions are high, intelligence are low. So, kapag medyo stressful na yung nasa paligid, kapag medyo hindi na okay yung mga nangyayari. So, I need to pause. And I don't decide right away. Kailangan ko muna pag-isipan, kailangan kong, of course, kapag may mga hindi magandang instances, kailangan ko munang talagang mag-reflect muna before doing something. So, kailangan ding medyo maayos yung ating always yung pakikitungo natin. Kaya I see to it whether in social media or even in person, kailangan professional pa rin tayo kasi yun nga as teacher and as well as a spokesperson or the communications and media officer ng paaralan. So tinitignan tayo ng hindi lang mga estudyante pero yung mga nasa labas din ng school, yung mga stakeholders kung paano tayo kumilos and ano ang behavior natin not just in social media but also in person. So we make sure that we are always professional in social media or the internet or Okay po, iyon. And ito, sir, kasi sabi nila, Sir Edwin, mababa na daw yung attention span ng mga Gen Alpha ngayon dahil sa TikTok, sa Reels, sa social media, dagdag pa natin yung AI. Bilang teacher, sir, personally, nai-stress ba kayo, sir, pag halimbawa hindi sila nakikinig, yung mga student natin, focus doon sa social media? And paano nyo, sir, tawag nito, paano nyo, sir, dinidil yung mga ganitong sitwasyon para kahit papaano may mga presence pa ng social media ngayon, maging interesado pa rin sila sa ating mga itinuturo, Sir Edwin? Actually, sir, activities and of course, strategy in teaching is very much important talaga dyan. Kasi knowing na medyo magkaroon lang ng ilang minutes na plain discussion, doon na talaga magkakaroon ng problema sa mga bata. So, I see to it na hindi naman lagi, pero most of my discussions are in relation sa kung anong nangyayari sa kanila. So, sinasamahan ko ng konting jokes, ng konting humor, na konting kung anong trending sa social media. So, medyo challenging siya sa panahon ngayon. Kasi, ewan ko, tayo nun, Sir Kier, di ba talagang wala pa namang social media nun, wala pa namang internet nun. So, what we do is talagang focus lang talaga. And ang mga teachers naman natin, yun, sobrang traditional pa talagang pag hindi ka na ay nagpapagalitan ka or at anong oras mo ginawa, papagalitan ka. Ngayon kasi the problem is kapag pinagalitan mo yung estudyante, lalong hindi makikinig sa'yo. So, hindi ko naman sinasabing hindi maghigpit, pero talagang kailangan i-balance with how you teach the lesson. Hindi lang siya basta pure lesson, lalo na kapag medyo alam natin na yung topics ay magiging boring talaga. So you need to incorporate or you need to mix it with lots of activities or activities that would not make them feel bored. And of course, nag enjoy pa rin sila. Yun kasi yung mantra ko. And of course, siguro ng maraming teachers, Sir Kier, na that learning should always be fun. Na sobrang dapat nag enjoy lang while they learn. So yun yung medyo challenging pero nagagawa naman ng paraan. Kasi ang maganda doon, nandun pa rin naman tayo sa millennial stage. So nakakasabay pa rin naman tayo sa kung anong trending sa kanila, kung ano yung mga ginagawa nila or saan sila nahihilig, mga pinapanood nila sa mga Netflix. So nabibigyan natin sila na example na nakaka-relate sila. Yun po. So more on activities and more on personality adjustment talaga yan, Sir Kier. Okay, yun. Eto, Sir Edwin, 'no, ito last ko ng tanong bago ko naman ano kay Bombo Kim yung, opportunity Apa. para magtanong sa inyo. Ito last na lang, sir, ano. Kayo, sir, personally, sang-ayon ba kayo, sir, na gumamit ng AI yung mga student natin? Kahit anong task sa school. Ano kaya, sir, yung nakikita niyong positive and siguro negative effect na rin nitong AI sa kanila, Sir Edwin?
paano naman, sir, katulad ng binanggit ko kanina, hindi naman na talaga siya maiiwasan. Siguro ang kinakailangan lang gawin ng mga institutions ay magkaroon ng policy in using AI. Paano siya gagamitin? Actually, isa yan sa mga naging topics nitong mga nakaraang taon regarding the use of AI in doing researches. So, hindi naman talaga siya ini-strictohang gamitin. So, magkakaroon lang ng policy. Sa akin naman, ang walang problema kung gagamit ang mga estudyante ng AI. Kasi talagang pag hinigpitan mo naman, talagang tawag doon, wala rin silang time makapag-explore. Yun nga lang, again, it's more on balancing still yung kanilang creativity and of course, learning and of course, comprehension. Katulad ng binanggit ko rin kanina, sir, it's more of having assessment as well. Or how would you assess the students if they have used AI or if they use AI, paano nila paano mo malalaman kung naintindihan ba nila yung ginagawa nila? And it's not just answering the question. So, more on teacher intervention talaga siya, Sir Kier. And again, I think all the institutions should have policy in when it comes to using of AI po. Kasi kung hayaan lang natin yung mga estudyante na gumamit ng AI and we don't have a policy for that, maaabuso naman po. So, ang nakakatakot na part din, baka mag-rely na lang sila sa AI and wala na silang matutunan. Pagdating nila sa totoong mundo, sa world, sa professional world, wala na. Wala nang learning, wala nang skills. Yun po yung kinatatakutan natin. So again, it's more of teachers' intervention, stockholders' intervention, and of course the institution's intervention to making some policies about the usage of AI sa mga learners po natin. Okay, very well said, Sir Edwin, ano. So sa puntong ito, sir, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang opportunity para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Yun, sir, magandang umaga po. Bombo Kim Ramos po ito and welcome po ulit dito sa programa. Sa aking punto naman po ng pagtatanong, sir, siguro unang-una, ano po ba yung na-observe natin na kumbaga kakaiba sa sistema or estilo po ng pagkatuto ng ating Gen Alpha students? And ano po yung ways ba na mai-share o kumbaga ma-encourage natin na i-apply para po kumbaga ma-encourage sila na mapalawak pa po yung attention span since nakikita nga rin po na factor na dahil nga po sa exposure nila sa bagong media na kumbaga like TikTok na kumbaga ilang minutes lang ang nare-retain sa kanilang attention, kumbaga mapatatag pa po, mapahaba pa yung attention span nila, especially for some discussions na nagre-require ng more than that of minutes, siguro mga hour of discussion or more. Thank you po. Sir Kim, siguro ako talaga kasi ang madalas ginagawa ko, ang tawag doon, ang duration lang naman ng mga klase namin is 50 minutes. So, I need to maximize that in terms of activities. Yun talaga yung mahalaga, Sir Kim, ngayon, activities. Kasi noon, ang nangyari is teacher-centered yung traditional noon. Kung maalala sa panahon natin, no? Hindi ko alam. Siguro kami kasi nun teacher-centered. So, may Manila paper, discuss si teacher, tapos pameme pa. So, kung meron mang mga activities, hindi pa siya ganun ka. So, ngayon kasi, kailangan ang classroom maging tawag doon, maging life experience. So ang buong classroom, ang sabi sa training namin noon, ang classroom dapat maging siyang laboratory for life. So meaning to say, lahat ng ma-experience ng mga bata after school or sa labas ng school, kailangan ma-experience na nila sa loob ng classroom. So it is more on activities po talaga, and wherein you don't just directly teach the lesson, pero through question, yun po yung medyo challenging din ngayon. Through questions, no, magtatanong ka lang na magtatanong sa mga bata, hindi nila alam, nadi-discuss na yung lesson just through asking question. So meaning you don't teach it right away kung ano yung makikita sa PowerPoint, ano yung makikita sa board, pero more on asking them questions na may kinalaman sa lesson.
So, in that way, it is more of them thinking critically, discovering. So, tatakbo yung isang buong lesson na mag-iisip sila, sasagot sila, and then nagkakaroon ng class discussion, nasasamahan mo pa ng activities. So, yun nga po, katulad ng binanggit niyo, sobrang iksi na ng attention span ng mga estudyante ngayon. And we need to make sure na sa isang buong klase, hindi nila napapansin na tumatakbo yung oras. Yung hindi sila tingin ng tingin sa relo, na nag-bell na, nag-time na, hindi sila magsasabi na time na. Okay? Na sila mismo, magsasabi na, sir, ano pa, 5 minutes pa, 10 minutes pa, sir, wala pa naman si ma'am sila, wala pa naman si sir. So, yun yung pakiramdam or yun yung manifestation na, okay, nag-enjoy sila. Hindi nila napansin na tapos na yung oras. Minsan nga may narinig nga, ay, time na kagad. So, isa yun sa mga signs na alam kong nag-enjoy yung mga bata. Hindi siya madali, sir, kasi magkakaiba yung mga subjects. But then again, kailangan lang ma-discover ng ibang mga teachers or ng mga teachers kung paano integrate yung Socratic method of teaching. And when we say Socratic method of teaching, it's more of doing asking questions talaga. And then sasamahan mo pa ng activities. And then tsaka mo lang incorporate yung lesson na ito na yung tinatakal natin through the activities or through the question that you answered. Ito na yung lesson. So, tumatama na. So, yun po. Hindi na lang siya basta teacher-centered ngayon. So, it needs to have more activities and more of being engaged to students, not just in thorough teaching po. Ito Sir Edwin, siguro masingit ko na lang po. Siguro usapang mental health among teachers or educators naman, sir. Ito hindi maiwasan kasi although dapat ina-advocate talaga natin yung mental health kasi kahit share naman mararanasan yung issues considering nga yung ginagalawan nilang environment. Ano po ba yung mga na-encounter natin o gaano kalala until nowadays itong tinatawag po nating dismissive stigma about yung na nagmamatter ang mental health ng teachers, na baka may mga na-encounter pa rin tayo na ang mental health ganyan, gawa-gawa lang yan ng generation ngayon na masyadong marupok daw, masyadong mahina, na kumbaga hindi nire-recognize na pati teachers older or within the generations of Gen Z pwede makaranas ng mga ganitong issues. Simulan ko muna sa mga estudyante, sir. The good thing naman about our school is our guidance counselor. Yung guidance office namin, sobrang active nila in terms of creating programs and activities para sa mga estudyante. No, talagang meron silang mga halos every month meron mga activities, checking ng mga status ng mga estudyante, kung okay sila. Meron kaming isang subject na tinatawag na homeroom guidance program wherein tinuturo namin yun or nasa punta kami sa advisory namin and then may mga ginagawa kaming activities wherein we check kung kumusta yung kanilang personality, ano nang pinagdadaanan nila sa bahay, kumusta sila sa bahay, kumusta sila sa school, kumusta sila sa friends, kumusta sila sa classmates, kumusta sila sa teacher. So, through those activities. So, and kami naman mga teachers, we always ensure na hindi lang po kami guro sa kanila. But, pangalawang magulang din kami. Kaya sabi ko, we always practice na kapag meron kayong mga bagay na hindi mabanggit sa magulang, hindi mabanggit sa best friend, hindi mabanggit sa klase or sa kaibigan, you could always share to us kung ano yung gusto nyong sabihin. And of course, kapag medyo mabigat na ng konti, nire-refer namin po sa guidance. Sa amin naman mga teachers, talagang hindi rin naman siya maiiwasan. So, meron ding mga intervention na ginagawa ang administration, Sir Kim, for that. And talagang just to make sure na okay kami, may mga programs and policies na ginagawa. And of course, may mga meetings din naman kami. Actually, every other month, nagsasagawa kami ng meeting just to check kung kumusta kami sa klase namin,
anong mga concerns sa trabaho, anong mga gustong i-raise. Kasi yun yung importante kasi, Sir Kier, na talagang merong intervention ang administration or ang office para sa mga concerns namin. Kasi nakakadagdag yan, halimbawa, may problema sa ganitong classroom, may problema sa ganitong facility. So, imbis na magtuturo ko na lang, intindihin mo pa yun. Or, hindi mo naman dapat na concern yun, na dapat concern ng office, pero parang burden pa sa'yo. So, nakadagdag siya sa stress. And yun, ang good thing naman din doon is kung kailangan namin talaga mag-break, we are given such time to have vacation, kung gusto namin bakasyon, um, para mag-relax din kahit papaano. Pero then again, of course, mas mahalaga pa rin kasi talaga, Sir Kim, yung responsibility sa estudyante. So, hindi namin talaga pwede pabayaan yun. And i-balance rin po namin talaga. Ito Sir Edwin, last question ko na lang po siguro kasi Apo. although hindi naman sa invalidate natin, pero although dapat ngayon na panahon mas pinaigting natin yung kumbaga encouragement na maging open tayo about mental health para kumbaga and awareness and yung pag-open up para kumbaga hindi mag-pile up yung problema at mag-cause nga ng mas malalang problema mentally, emotionally, psychologically. Ano naman po yung ways to encourage din among dito nga rin po siguro parehong students and teachers para somehow sir ma-toughen up yung mental health nila na kumbaga sa simpleng problema next time although okay lang na magpahayag ng ganito to release the emotion next time hindi tayo dapat magre-resort sa ganon na mas maging matatag tayo, magkaroon tayo ng resiliency para kumbaga mas maging matatag tayo sa pagharap sa mga hamon. Considering kung anumang factors, sir, yung kumbaga nakaka-encourage sa atin na maapektuhan tayo mentally or emotionally. Siguro, sir, katulad sa mga students ulit, close monitoring talaga yung ginagawa namin mga teachers sa mga estudyante namin. So, after, halimbawa, katulad yung sinabi ko kanina, HRGP namin or the homeroom guidance program namin, yung 50 minutes na yon is allotted para magkaroon talaga ng kumustahan. Walang lessons, walang class discussion, walang academic. It's more on kumustahan sila na hindi lang bilang magkaklase pero bilang magkaibigan and kumustahan hindi lang bilang teacher pero bilang pangalawang magulang. So in that way, na-release ng mga estudyante yung kanilang concerns, yung wala silang iisipin na ay may lesson na naman or may assignment na naman, may activity na naman, may gawain na naman. Parang yung 50 minutes na yun once a week is nakalaan lang or nakatuon lang para magkaroon ng kahit papaano light thing na nangyari sa school na maaring hindi rin nangyari sa kanilang mga bahay. So, yun po. And kami rin namang mga teachers, katulad ng binanggit ko kanina, Sir Kim, nagkakaroon naman kami ng team building, ng mga ganyang klaseng activities. And even yung mga, kami-kami na lang sa faculty room namin, nagkakaroon kami ng kung gusto magkayaan ka kumain sa labas, after school. Yun. So, meron naman kaming mga ganong mga ginagawa para hindi lang pagdating ng klase uwi na. So, importante pa rin yung bonding namin ng sa mga teachers. Kanya-kanya na lang kami. Kasi yung mga activities naman sa school, may mga month and may mga talagang specific date lang naman yan. So kami mga teachers, kapag stress out kami, we do eating, nagkakape kami, o kaya may mag-treat na isa or ambagan. So kung ano lang, basta magkaroon lang kami ng bonding. So again, it is more of sa atin na lang sa amin naman kasi sir it is more of our responsibility of course sa amin and sa aming mga estudyante kung paano namin mapapanatili na okay sila. The good thing about another good thing about the school is that talagang pati yung school admin is talagang sila yung always there kapag may activity sa school, nandyan sila. No, kinukumusta rin nila yung mga estudyante, our president, our BPAA, kapag nagpupunta sila sa department namin, we check kung kumusta kami, kumusta rin yung mga estudyante, naglilibot sila.
So, very hands-on yung administration na ganun yung way ng pag-approach or ganun yung way ng pangalaga. Hindi lang sa mga estudyante, pero pati rin sa aming mga teachers. With that, sir, maraming salamat po. Ipapasa ko na po pabalik kay Bombokir ang mga pagtatanong. Okay. Balik sa akin, Thank you, Sir Kim. Sir Edwin, ano? Eto, sir, mga second to the last question na lang dahil limited na lang yung ating oras sa Zoom. Ito, sir, makuha ko ang inyong perspective, sir, sa mga ginagawa ng ilan nating mga teacher. Yung ilan kasi, sir, syempre, teacher na, yung iba, content creator pa, mga ganyan. Aba. Ano ang perspective nyo dito, sir? Okay lang ba sa inyo, sir, kung kayo tatanungin na kasi yung iba na parang nasasagwaan na ginagamit yung mga teacher for their content, ay, ginagamit yung student for their contents, mga ganon. Yung iba naman okay lang. Sa inyo, sir, kumusta po ito? Sa akin kasi, actually nakakita ko ng ganyan. Recently may mga pinapanood akong content creator na, ayan, content creator na teacher din. Siguro sa akin okay lang, as long as hindi nasasakripisyo yung trabaho. And as long as may consent sa mga bata. No, yung talagang kung ayaw nila, hindi. Diba? Parang, yun lang. Siguro, pampag-good vibes din kasi yun. Meron akong isang siguro napapanood nyo to, pina-follow na teacher, yung nagpapakain siya sa mga estudyante, nagbibigay ng mga gamit, taga Mindanao yata si sir. So, kumakanta pa siya, yung way ng pagtuturo. Siguro maganda yun, sir, kung yung mga teachers, meron silang ginagawang strategy na pwede rin kapulutan um, ng ibang mga teachers na strategy in teaching. Katulad nun, nung pinapanood kong content creator na yun, yung lesson niya, dinadaan niya sa, gumagawa siya ng kanta, tapos may mga picture, tapos yun yung ginagawa niyang way of teaching. Siguro may mga ganun na pagkakataon. So maganda yun, as long as katulad ng binanggit natin, hindi nasasakripisyo or yung trabaho. Nandun pa rin yung quality teaching. And of course, may consent sa mga bata kung i-feature man yung mga bata. So, nakakaaliw din talaga kasi siya. Kasi katulad nung, iba-iba kasi, meron ako nakikita na sa preschool, meron ako nakikita high school, meron din ako nakikita sa college. So, pampag-good vibes lang din siguro yung iba para malaman ng iba na, ganito yung buhay namin sa preschool ng mga teacher. Diba? Hindi madali. Kaya sana na-appreciate nyo kami. Parang gano'n. So, again, okay lang naman po sa akin yun. As a millennial teacher na magsawa ng ganun as long as quality pa rin yung pagtuturo natin. And of course, nakakapag-share pa rin tayo sa iba ng ating mga gustong iparating. Kasi ang pinaka-aim naman, sir, here ng content creation, if you agree with me, is to inform, to entertain, and to educate, and of course to inspire. So kapag yung content creation mo is may pinasukan sa mga yan, ibig sabihin, you are somehow being effective in terms of what you're doing. So sana magawa lang yung apat na yun sa mga teachers na nagko-content creation. Okay po, iyon. And ito, sir, last na lang, Sir Edwin, ano, bago tayo magtapos sa ating interview. Ito, sang-ayon ba kayo, sir, na iban yung paggamit ng social media sa mga minor, siguro mga 15 pababa, Sir Edwin? Ay, sorry sir, nawala po, naglag po ng konti. Okay. Medyo Ayun. naglag po sa sorry. Opo. Kasi sir, may panukala ngayon gustong iban yung social media sa mga minor. Kung kayo, sir, ang tatanungin, okay lang ba to? Sang-ayon ba kayo dito, Sir Edwin? Siguro, tawag doon, siguro limited restrictions na lang siguro or limited access na lang. Hindi sa 15 years old, siguro kahit sa mga tawag doon, kahit sa mga elementary students muna. Kasi dyan, ito yung mga sir here, critical formative years, yung elementary to high school. So nandyan yung talagang more on discovery on things. Siguro kung magkakaroon man ng restrictions,
sa social media, siguro yung mga pwede lang ma-access. Yun nga, magkakaroon ng age limit, no? Siguro 15 siguro, medyo ano pa, babaan pa ng konti. Para sa akin, medyo babaan pa siya ng konti. Para hindi kung ano-ano na-access ng mga bata. Kasi, halimbawa ngayon, mga bata, mga sabi nating 10 years old, 11 years old, merong social media. Kung ano na kagad napapanood niyan, kung walang restrictions. Siguro yun yung siguro yung pag-aralan ng government natin. Limiting kung ano pwedeng ma-access ng mga bata. In terms of social media naman, ganun din. Magkaroon lang din ng restriction. Siguro, problema na dyan sila Mark Zuckerberg, na may-ari ng Meta and other things kung paano nila gagawin yun. Pero, yun po, hindi siya 15, babaan pa natin ng konti, no? Dun sa mga time na pwede sila kung ano-ano na yung pwede nila mapanood. And of course, yung iba naman, hindi lang naman nakakanood yan sa bahay, makakanood na yan or nakuha ano nakikita niya yan sa school. And then, mga klase na yung nagbibigay ng information po instead of magulang. So, yun po yung isa sa mga kinatatakot natin. So, restriction and limitation po sa pag-access and sa age siguro mas babaan pa na.